Nagsisimula ang kwento sa isang binatilyong nagngangalang Haro, isang high school student na nagkulong sa sarili matapos mabully. Ilang taon siyang hindi lumabas ng kanyang kwarto hanggang isang araw ay bigla na lang siyang namatay at humarap sa isang diyosa. Napagtanto ni Haro na tapos na ang una niyang buhay at sinabi ng diyosa na i-reincarnate siya sa isang bagong mundo na puno ng mahika. Bibigyan siya ng makapangyarihang kakayahan para matulungan sa kanyang bagong buhay at pinayuhan siyang sulitin ng pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, simple lang ang nais ni Haro, ang mamuhay ng tahimik at madali. Matapos ang reincarnation, isinilang siyang muli bilang isang sanggol na anak ng hari at ipinanganak na may royal insignia. Nasabik ang hari na makita kung gaano kalakas ang kanyang anak kaya inutusan niya ang kanyang tagapayo na magsagawa ng magical assessment. Umiilaw ang crystal ball habang sinusuri ang kapangyarihan ni Haro. Inakala ng hari na magiging malakas ito dahil ang ina ni Haro ang bayani na tumalo sa Demon King. Ngunit lumabas na level 2 lamang siya at wala ring elemental affinity, kaya barrier magic lang ang kaya niyang gamitin. Nabigla ang hari at hindi makapaniwala kung paanong nagkaroon sila ng anak na itinuturing nilang walang silbi. Natakot silang maging problema ito kapag nalaman ng iba, kaya nagpasya silang ipakalat na namatay si Haro sa panganganak. Nagulat at natakot si Haro dahil kaka-reincarnate pa lang niya at mamamatay na agad siya. Iniutos ng hari na itapon ang sanggol sa isang malayong kagubatan. Samantala, nagpanik ang Diyosa at napagtanto ang kanyang pagkakamali dahil ang tunay na power level ni Haro ay 1,200, ngunit hindi ito kayang masukat ng mga measurement tool sa mundong iyon. Naiwan mag-isa si Haro sa gubat at dahil sanggol pa siya ay wala siyang magawa. Naalala niya na kaya niyang gumamit ng barrier magic kaya sinubukan niya ito at nakabuo siya ng isang cube-shaped barrier na madali niyang nakontrol at nababago ang laki at hugis. Nang gamitin niya ito sa sarili, nagawa niyang lumutang sa ere. Bigla namang lumitaw ang isang dambuhalang lobo. Natarante si Haro ngunit naprotektahan siya ng barrier. Gumamit siya ng mga barrier para iangat ang mga puno at ipang-atake sa lobo, ngunit kahit sugatan ay nakabangon pa rin ito. Kaya mas pinalaki pa niya ang kanyang atake at inangat ang isang napakalaking tipak ng lupa. Doon sumigaw ang lobo at napagtanto ni Haro na nakakapagsalita ito. Hindi makapaniwala ang lobo sa lakas ni Haro at inisip nitong hindi siya normal. Dahil hindi pa makapagsalita si Haro, gumamit siya ng barrier na ginagawang tunog ang kanyang iniisip. Ipinakilala niya ang sarili at sinabi na iniwan siya dahil mababa raw ang kanyang mana level, ngunit hindi naniwala ang lobo dahil ramdam nito ang napakalakas niyang kapangyarihan at inisip na siya ang reincarnation ng Demon King. Nakisabay na lamang si Haro at agad itong pinaniwalaan ng lobo. Tinanggap nito ang pagkatalo at hiniling na tapusin na lang siya, ngunit tumanggi si Haro at sinabi na sapat na ang hindi na siya aatakihin muli. Nabigla ang lobo sa kanyang awa at nangako sa kanyang pangalan bilang isang flame fenrir na tutuperin ang kasunduan. Nagpaalam si Haro at tinawag siyang Flay na inakala ng lobo bilang pagbibigay ng pangalan at tanda ng isang pack, kaya isinumpa nito ang kanyang katapatan kay Haro. Sinubukan ni Haro na ipaliwanag na pinaikli lang niya ang pangalan nito ngunit hindi na siya pinakinggan. Bigla namang nanghina si Haro at bumagsak sa lupa. Nag-alala si Flay at napagtanto nilang kailangan niya ng sustansya. Sinabi ni Haro na kailangan niya ng gatas at dito nag-transform si Flay sa anyong tao. Nahiya si Haro nang makita niyang hubad si Flay kaya agad itong nagsuot ng suit pero para kay Haro ay pareho lang din itong nakakahiya. Maghahanda na sana si Flay na bigyan siya ng gatas ngunit napagtanto niyang wala pala siyang may lalabas. Bigla niyang narinig na may paparating at naisip niyang patayin na lang ito ngunit pinigilan siya ni Haro at sinabing subukan muna nilang kausapin. Lumapit ang isang lalaki at tinanong siya ni Flay kung ano ang pakay nito. Sinabi ng lalaki na naparoon siya para kay Haro. Ngunit tumanggi si Flay na ibigay ito. Nagtaka ang lalaki sa relasyon nila at sinabi ni Flay na si Haro ang kanyang master. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang kamag-anak ni Haro at sinabi niyang naroon siya para iligtas ito at ipinakita pa niyang may dala siyang gatas. Sinabi ni Haro kay Flay na tanggapin yon pero hindi pa rin siya nakinig at tinanong kung bakit babalikan ng isang bagay na itinapon na. Ipinaliwanag ng lalaki na minsang nagbuntis ang kanyang asawa ngunit hindi nabuhay ang bata. Kaya hindi niya kayang pabayaan si Haro dahil lang sa sinabing mahina ito at naniniwala siyang bawat bata ay dapat mabigyan ng pagkakataong mabuhay. Naantig si Flay sa mga salitang iyon at napansin ng lalaki na kakaiba ang makitang umiiyak ang isang demonyo. Nagkasundo sila at napagpasyahan ng lalaki na isama rin si Flay upang manatili siya sa tabi ni Haro. Makalipas ang 9 na taon, lumaki na si Haro kasama ang bago niyang pamilya. Balak sana niyang umalis matapos siyang tumigil sa pag-inom ng gatas. Ngunit dahil sa kabaitan nila ay nanatili siya. Ang tanging problema niya ay ang kapatid niyang si Charlotte na hindi siya kasando.
Si Flay ang nagsisilbing kasambahay nila at tila gusto siya ni Charlotte at madalas siyang ayain maglaro. Sinabi ni Flay na ang tungkulin niya ay bantayan si Haro, ngunit inutusan siya ni Haro na makipaglaro kaya lumabas sila at hinabol ni Charlotte si Flay. Pinanood sila ni Haro mula sa loob at sinabi ng kanyang ina na huwag niya itong dibdibin dahil nasa edad lang si Charlotte na hindi pa marunong makitungo sa mga lalaki. Nag-alala si Haro na baka nararamdaman ni Charlotte na halos 30 na siya sa isip kaya pakiramdam nito ay isa siyang matandang lalaki. Sinabi ng kanyang ina na dapat siyang gumawa ng isang bagay para ipakita kung gaano siya kasahan bilang heir, ngunit inamin ni Haro na mahina siya sa pakikisalamuha. Sinabi ng kanyang ina na kailangan niyang lumabas-labas at huwag laging magkulong sa kwarto. Bumalik si Haro sa kanyang silid at naisip na umalis na bago pa siya hinga ng mas maraming responsibilidad, ngunit alam niyang mas lalo siyang pamumuhian ni Charlotte kapag isinama niya si Flay, at sigurado rin siyang hindi papayag si Flay na maiwan. Ipinakita na nakagawa siya ng hugis ng sarili niya gamit ang barrier magic bilang paghahanda na balang araw ay palitan siya nito, ngunit hindi pa niya ito napagagalaw o napapagsalita. Kumatok ang kanyang ama at lumabas sila sa bakuran dahil nais na siyang turuan ng ama ng paggamit ng espada. Wala siyang interes dito, ngunit sinabi ng ama na dahil mababa ang mana niya ay kailangan niyang hasain ng ibang kakayahan. Gusto lang magpahinga ni Haro pero pinilit siya ng ama na subukan. Dahil batikang mandirigma ang kanyang ama, gumamit si Haro ng barrier para protektahan ang sarili at sinalakay ito hanggang sa mabali pa ang espada ng ama. Hindi makapaniwala ang ama sa lakas niya at maging si Haro ay nagulat din. Ibinunyag na sinubukan niyang sukatin muli ang lakas niya gamit ang mas malakas na crystal ball at inakalang aabot man lang sa daan ang level niya. Ngunit level 2 pa rin ang lumabas kaya nagtataka siya kung anong kapangyarihan talaga ang ibinigay ng Diyosa. Nang gabing iyon, ikinwento ng ama ni Haro sa kanyang asawa ang nangyari sa sword training, ngunit nag-aalala siya na baka isang demonyo si Haro. Nabigla ang kanyang asawa nang marinig ito at ipinaliwanag ng ama ni Haro na may mga lihim na tala kung saan ang royal family ay minsang nakipaghalo ng dugo sa mga demonyo at may ilang isinilang na may demonic traits. Para sa kanyang asawa, mukhang normal na bata lang si Haro, ngunit napaisip sila kung bakit ang isang demonyong tulad ni Flay ay sobrang masunurin sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ng ama na anak pa rin nila si Haro at sisiguraduhin niyang magiging masaya ang buhay nito. Samantala, nabigla si Charlotte nang marinig na maaaring demonyo ang kanyang kapatid. Makikita si Haro na nagpapahinga sa kanyang kwarto nang biglang magkaroon ng kaguluhan sa labas. Gumamit siya ng barrier upang makita ang nangyayari at nakita niya ang maraming sugatang sundalo. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang nangyari at ipinaliwanag nito na matagal nang inaatake ng mga magnanakaw ang kanilang mga lupain. Natunto nila ang base ng mga ito ngunit sila ang nambush. Sa tingin ng ama, masyadong mabigat ang tanawin para kay Haro kaya pinapabalik siya sa loob. Tinawag ni Flay na mga inutil ang mga sundalo dahil natalo sila ng mga magnanakaw, ngunit nagalit si Haro at sinabihan siyang tumahimik. Habang naglalakad si Haro, ginamit niya ang kanyang barrier sa mga sugatan at agad niyang napagaling ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga sundalo at naguluhan ng ama ni Haro sa kanyang nakita. Nang gabi ring iyon, nagising si Haro at nakita niyang naghihintay si Flay sa tabi niya, hindi makapagsalita. Napagtanto ni Haro na sinusunod pa rin ito ang dati niyang utos kaya humingi siya ng paumanhin sa pagkawala ng kanyang pasensya at pinayagan siyang magsalita muli. Lumabas sila at ginamit ni Haro ang kanyang barriers upang hanapin ang mga magnanakaw na umatake sa kanyang ama. Mabilis niya silang natunton at nagpasya siyang lipulin sila kaya lumipad siya gamit ang barrier patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa sandaling iyon, nakita si Charlotte na pinapanood silang umalis. Makikita ang mga magnanakaw na nagdiriwang ng kanilang tagumpay habang pinag-uusapan ng leader nila ang pagbabalik sa kanilang tinubuang lupa nang biglang lumitaw si Haro at agad silang pinigil gamit ang barriers. May isang nagtangkang sumagot ngunit kaagad itong tinangay ng lakas ni Haro. Napilitang umamin ng leader at inihayag na sila ay mga sundalo mula sa kalapit na empire na ang layunin ay maghasik ng kaguluhan sa kaharian. At may tumutulong pa raw sa kanila mula sa loob. Napaisip si Haro kung may nagbabalak sa buhay ng kanyang ama, ngunit wala nang ibang alam ang mga ito. Nakiusap ang mga lalaki na patawarin sila, ngunit sinabi ni Haro na nagkamali sila nang atakihin ang kanyang ama. Sinunog ni Flay ang buong base at nagpadala si Haro ng isang anonymous na liham sa kanyang ama tungkol sa kanyang nalaman. Nagulat ang ama nang malaman na sangkot ang Empire at nagtaka si Charlotte kung sino ang tumalo sa mga masasamang loob at pakiramdam niya ay gawa ito ni Flay. Bigla siyang tumayo at sinabing may kailangan siyang puntahan. Habang papalabas ng opisina, naalala niya ang nakita niya noong nakaraang gabi at tinanong si Flay kung may dalawa bang Haro.
Nalito si Flay sa sinasabi niya, ngunit ipinaliwanag ni Charlotte na nakita niyang umalis si Haro at alam niyang hindi ito dapat kayang lumipad dahil kulang ang mana nito, kaya sinilip niya ang kwarto at nakita ang CLA ni Haro na natutulog sa kama. Napansin niyang wala itong karaniwang nakakatakot na aura kaya nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Humanga si Flay sa kakayahan ni Charlotte na maramdaman ang tunay na lakas ng kanyang kapatid at ipinaliwanag kung gaano talaga ito kalakas, ngunit pinayuhan siyang huwag masyadong isipin yon. Kalaunan, iniulat ni Flay kay Haro ang nangyari at hindi siya makapaniwala na nalaman na ni Charlotte ang tungkol sa kanyang CLA. Nagpasya si Haro na maglagay ng dagdag na surveillance kay Charlotte para mabantayan kung ano ang ginagawa nito. Sa mga sumunod na araw, makikita si Charlotte na sinusundan siya kahit saan siya magpunta. Binabantayan siya nito sa bawat galaw, pati kapag naliligo siya, at tuwing susubukan niyang kausapin o harapin ito, tatakbo lang si Charlotte palayo. Makalipas ang isang linggo, nalaman na ang kanyang ina at si Charlotte ay pupunta sa annual festival. Iminungkahi ni Haro na isama nila si Flay. Ngunit sinabi ng kanyang ina na matagal na nitong hindi nakikita si Flay. Naalala ni Haro na inutusan niya si Flay na takutin ang mga halimaw sa gubat para hindi umatake sa mga bayan. Maya-maya, tumunog ang alarm ni Haro at napagtanto niyang galing ito sa surveillance na inilagay niya kay Charlotte. Nakita niya na ang sinasakyan nilang karwahe ay inatake ng mga sundalo ng Empire at si Charlotte ay binubuhat palayo ng kanilang ina na si Natalia. Hinabol sila ng mga sundalo at pinaputukan ng mahika. Ngunit nagawa ni Natalia na harangin ng mga ito kahit na tinamaan siya sa binti. Biglang may narinig na boses si Charlotte at sinabi nito sa kanyang ina kung saan tatakbo. Nagtaka si Natalia kung sino ang nagbibigay ng direksyon, ngunit napunta sila sa isang bangin. Sinabi ni Charlotte na tumalon sila at nagawa nilang makababa gamit ang mahika. Nakahanap sila ng isang kuweba, ngunit inakala ni Natalia na masyadong maliwanag ito para maging ligtas na taguan. Nagpasya si Natalia na lumabas at hanapin ang taong nagbibigay sa kanila ng direksyon. Sa paniniwalang ito ay isang bayani ng katarungan. Inutusan niya si Charlotte na manatiling tahimik at mabilis na umalis. Nang makalabas siya ng kuweba, natakpan ng pasukan ng illusion magic, ngunit inabutan pa rin siya ng mga sundalo. Dahil ayaw niyang mahuli, naghanda si Natalia na wakasan ang sariling buhay, ngunit biglang nabasag ang kanyang espada nang dumating si Haro sa tamang oras. Galit na galit si Haro sa nangyayari at agad niyang pinalipad palayo ang lahat ng sundalo. Tinawag niya si Charlotte at sinabing alagaan ng kanilang ina, ngunit natakot si Charlotte sa aura na kanyang naramdaman at napagtanto niyang ang taong nasa harap niya ay ang kanyang kapatid. Pinilit niyang lapitan si Haro at tinawag siya sa pangalan nito na ikinagulat ni Haro. Tinanong ni Charlotte kung siya ba ang bayani ng katarungan, at kahit nalito, nakisabay na lang si Haro. Natuwa si Charlotte at inakalang ginagamit ni Haro ang kanyang kapangyarihan para talunin ang masasama. At sumang-ayon na lamang si Haro. Humingi ng paumanhin si Charlotte dahil hindi niya agad nakilala ang tunay niyang pagkatao, ngunit sinabi ni Haro na kailangan niyang panatilihin itong lihim. Nang gabing iyon, nakatanggap ang ama ni Haro ng ulat tungkol sa nangyari at napaisip siya tungkol sa misteryosong taong tumutulong sa kanila. Tinanong niya si Haro kung may ideya ito, ngunit sinabi lang ni Haro na mananatili sa kanilang panig ang taong iyon hanggat maayos ang kanilang asal. Bumalik sina Charlotte at Natalia. At agad na niyakap ni Charlotte si Haro at sinabi kung gaano niya ito na-miss. Nagtaka ang kanilang ina kung kailan sila naging ganoon kalapit, ngunit tumanggi si Charlotte na magpaliwanag at sinabi na lang niyang mahal na niya si Haro ngayon. Natuwa si Haro sa pagbabago ng pakikitungo ni Charlotte, ngunit tila nagselo si Flay sa bago nilang relasyon. Pagkatapos noon, araw-araw nang biglang pumapasok si Charlotte sa kwarto ni Haro para magyaya ng laro at nahihirapan na siyang makitungo rito dahil sobra na ang pagkagusto nito sa kanya. Tinanong ni Charlotte kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Haro na nagbabantay siya gamit ang surveillance magic. Namangha si Charlotte at sinabi na ancient magic yon at tinawag siyang kahanga-hanga. Sinabi ni Haro na mahirap itong aralin dahil isa itong nawawalang mahika, ngunit sinabi ni Charlotte na may nakita siyang mga tala tungkol dito. Dinala niya si Haro sa archive ng kastilyo at nagulat si Haro sa lawak ng kanilang aklatan habang tinutulungan siya ni Charlotte na kumuha ng mga libro. Nalaman ni Haro na ang kanyang barrier magic ay itinuturing na ancient magic at nagulat siya na binabasa ni Charlotte ang ganitong mga libro. Inisip niyang masyado itong mahirap para sa kanya. Ngunit sinabi ni Charlotte na karaniwan daw itong binabasa sa kanya ng kanilang ama. Hiniling niya kay Haro na gawin din iyon habang nakaupo siya sa kondongan nito, at bilang nakatatandang kapatid ay pumayag si Haro. Nabasa nila na may ilang Diyos na kayang maglakbay sa pagitan ng mga mundo, at naisip ni Haro na parang kwento lang ito mula sa isang anime. Nagtaka si Charlotte kung ano ang ibig niyang sabihin, at kahit inisip ni Haro na hindi niya ito maiintindihan, nagpumilit si Charlotte na makinig.
Ipinaliwanag ni Haro na ito ay mga guhit na gumagalaw at habang kinukwento niya ito ay lalo siyang nai-excite. Sinabi ni Charlotte na gusto rin niyang maranasan yon kaya nagpa siya si Haro na humanap ng paraan para makapanood sila ng anime. Pinili ni Charlotte ang palabas tungkol sa isang magical girl at namangha siya na talagang gumagalaw ang mga guhit. Kahit hindi niya naiintindihan ang Japanese, sobrang humanga siya. Inisip ni Haro na mahirap matuto ng bagong wika pero dahil bata pa si Charlotte ay naniniwala siyang kakayanin nito. Sinimulan niyang turuan si Charlotte ng alpabeto at nagulat siya nang matutunan niya ito sa pinakabagong episode ng paborito niyang palabas. Makikita ang mga zombie sa lungsod habang nilalabanan sila ng mga bayani ng katarungan at tila natutunan na ni Charlotte ang Japanese sa panonood lang ng anime. Nagtaka si Haro kung henyo ba siya. Masaya siyang nakikita si Charlotte na nagsasaya, ngunit naisip niyang kailangan niyang maging mabuting ehemplo, kaya sinabi niya kit niya ito ginagawa, ngunit sinabi ni Haro na para iyon sa ikabubuti niya. Nagkasalo sila sa hapunan at halatang inaantok na si Charlotte. Nagtaka ang kanilang ama kung ano ang ginagawa nito sa kwarto ni Haro, at sinabi ni Charlotte na abala sila sa pagsasaliksik ng ancient magic. Natuwa ang kanilang ina nang marinig na nagtutulungan ang magkapatid. Pagkatapos ng hapunan, sinundan ni Charlotte si Haro, ngunit sinabi niyang hindi na siya pwedeng manood ng anime at kailangan na lang niyang maligo at matulog. Makikita si Haro na naliligo at biglang sumama si Charlotte. Sinabi niya na matutulog na lang siya dahil hindi na siya pwedeng manood at naisip ni Haro na parang otako na ang sinasabi niya. Napansin ni Charlotte ang crest sa dibdib ni Haro at tinawag itong emblem, patunay raw na siya ay kakampi ng katarungan. Inisip ni Haro na sobra na ang impluwensya ng anime, pero sinabi niya kay Charlotte na panatilihin itong lihim dahil ang mga kakampi ng katarungan ay kailangang itago ang kanilang identidad. Nagbati sila ng good night at natulog si Haro, ngunit sumiksik si Charlotte at natulog sa tabi niya. Makikita ang kanilang ina na nakangiti habang pinapanood sila, masaya dahil magkasundo na sila, habang si Haro naman ay gusto lang ng sarili niyang espasyo. Kinabukasan, umalis ang kanilang ama upang supulan ng mga magnanakaw at nag-alala si Charlotte para sa kaligtasan nito. Nalungkot siya, ngunit sinabi ni Haro na huwag mag-alala dahil magiging maayos lang ang kanilang ama. Nakiusap si Charlotte kay Haro na gamitin ang kanyang kapangyarihan para labanan ang masasama at tulungan ang kanila Jack para ikulong sila. Pagdating niya roon, nagtaka ang mga magnanakaw kung sino siya at ipinakilala niya ang sarili bilang isang kakampi ng katmadali niya silang tinalo, sinisigurong hindi sila masyadong masasaktan dahil nanunood si Charlotte. Dumating ang kanyang ama at nagtanong kung sino siya, kaya gumawa si Haro ng pekeng pangalan. Naisip ng ama kung siya nga ba ang misteryosong taong tumutulong sa kanila at tinanong kung ano ang kanyang layunin, at sinabi lang ni Haro na isinasakatuparan niya ang katarungan. Nahiya si Haro sa sarili kaya mabilis siyang umalis. Kundi ipagpatuloy ito at kalaunan ay nakilala siya bilang ang Black Knight. Paglipas ng panahon, napahusay ni Haro ang kanyang clone gamit ang mga librong galing sa archive at nagawa na nitong magsalita, ngunit masyado itong kahawig ng ugali niya at kasing tamad din niya. Isang umaga, nagising si Charlotte sa kama ni Haro at nalito siya nang makita ang dalawa niyang kapatid. Tinawag sila para sa isang pagpupulong at inisip ni Haro na pwedeng pumasok ang clone kapalit niya, ngunit tumanggi ito at napagtanto ni Haro na wala itong silbi. Lumabas ang kanilang pamilya para salubungin ang mga bisita at doon ipinakilala ang Royal Prince at Princess na sina Lias at Mar-an. Nagtaka si Haro kung tunay ba silang magkapatid dahil si Lias ay mayabang at sobrang bastos. Sinabihan siya ni Mar-an na umayos ng asal, ngunit sinabi ni Lias na hindi siya pwedeng utusan dahil siya ang magiging susunod na hari at hindi sila magkapantay. Hindi makapaniwala si Haro sa ugali niya, ngunit napansin ni Lias na nakatingin siya at pinuna siya nito. Ayaw sana ni Haro dahil magiging abala lang ito. Ngunit inisip ni Lias na natatakot siya at sinabing magpapahinay lang siya. Hindi makapaniwala si Mar-an na level 2 lang siya, ngunit sinabi ng ama ni Haro na misteryo pa rin ito. Ayaw tanggapin ni Lias ang pagkatalo at gumamit ng fireball, ngunit sinipsip lang ito ni Haro gamit ang barrier. Patuloy sa hika. Nang siya, at kinumpirma ito ni Haro bago agad na magpaalam at bumalik sa kanyang kwarto. Mga magulang. Makikita si Charlotte na tinutulungan si Haro sa paghahanap ng masasamang dapat talunin, at bumalik din si Flay na nais tumulong, ngunit inisip ni Haro na baka magdulot lang siya ng gulo. Tinanong ni Haro si Flay kung may iba pa ba siyang mga inatas na gawain, ngunit sinabi nitong natapos na niya ang lahat. Bigla siyang na-excite at gusto niyang makita silang mag-team up dahil ayon sa kanya. Bawat bayani ay may partner. Dahil sa sobrang kasabikan nila, wala nang nagawa si Haro kundi sumang-ayon. Binalaan niya si Flay na dahil nanonood si Charlotte, bawal siyang gumamit ng labis na karahasan. Makikita ang grupo ng mga magnanakaw na naghahanda ng silipin ng kanilang bulwagan nang biglang dumating si Haro at ipinakilala ang sarili bilang Black Knight.
Sumunod si Flay at tinawag ang sarili bilang Crimson Knight. Nalito ang mga magnanakaw, ngunit agad na umatake si Flay gamit ang apoy at sinunog ang mga ito. Sinubukan ni Haro na paalalahanan siya tungkol sa babala, ngunit hindi siya nakinig at nagpatuloy sa pag-atake, kaya napilitan si Haro na pigilan ang apoy gamit ang barrier. Nalito si Flay sa nangyayari at naghanda na sanang gamitin ang buong lakas niya, ngunit bigla siyang sinampal ni Haro at pinaalalahanang huwag maging sobrang marahas. Sinabi ni Flay na nadala lang siya ng emosyon, ngunit sinubukan na naman niyang sunugin ang mga kalaban kaya sinampal siya ulit ni Haro at inutusan siyang bumalik habang siya na ang bahala sa natitira. Pagkatapos ng laban, sobrang napagod si Haro, ngunit sinabi ni Charlotte na sobrang astig nila. Nagtaka si Flay kung bakit hindi umubra ang atake niya at inisip niyang baka kailangan niyang gumamit ng mas maraming lakas sa susunod. Ayaw na sanang ulitin ni Haro ang ganitong gawain, ngunit nang makita kung gaano kasaya ang kanyang kapatid, napaisip siya. Samantala, makikita si Lias na iniisip kung paano siya natalo ni Haro kahit level 2 lang ito. Nalaman na sinusubukan lang niyang ipakita ang kanyang awtoridad bilang susunod na hari, ngunit hindi iyon nauwi sa inaasahan niya. Sinabihan siya ng kanyang aide na maghanda para sa banquet at iminungkahi na imbitahan si Charlotte para sumama sa tour ng mga bukirin kinabukasan. Wala talagang pakialam si Lias kay Charlotte, ngunit sinabi ng aide na para rin yun sa ikabubuti niya. Dumalaw si Charlotte kay Haro matapos ang banquet at nalaman na ang clone ni Haro ang pumalit sa kanya roon. Sinabi ng clone na pareho lang sila kaya pareho rin niyang naranasan ang pagiging miserable. Hindi na kinaya ng clone ang pagiging doble at agad itong humiga sa kama. Nag-alala si Charlotte para sa clone dahil iisipin niyang ito ang sasama sa tour, ngunit sinabi niyang sasama rin siya dahil inimbitahan siya ni Lias. Nang makita ni Haro kung gaano kapagod ang kanyang clone, nagpasya siyang siya na mismo ang sasama. Kinagabihan, sinuri ni Haro ang rutang dadaanan ng tour para masigurong ligtas si Charlotte. Nakakita siya ng isang kaina-hinalang grupo na tila may isinusuman, kaya nilapitan niya ang mga ito. Pagdating niya, nagulat ang mga lalaki at agad silang naghanda ng mga spell laban sa kanya, ngunit madali niya silang tinalo. Isa sa mga lalaki ang nag-activate ng magic circle at nagsummon ng maraming skeleton. Nainis si Haro sa itsura ng mga ito, ngunit madali niya silang pinabagsak gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, muli silang tumayo at sabay-sabay na tumalon sa kanya, ngunit muli niya silang pinasabog palayo. Paulit-ulit silang bumabangon hanggang mapansin ni Haro ang isang kristal sa kanilang dibdib. Nang utusan ng leader ang mga skeleton na umatake, bigla silang bumaligtad at sinugod ang mga summoner. Nagulat ang leader at nagsummon ng isang napakalaking golem na dinurog ang mga skeleton at nagawang basagin ang barrier ni Haro. Naisip ni Haro kung paano ito haharapin hanggang mapansin niyang may kristal din ito sa dibdib. Inatake niya yon at tumigil sa paggalaw ang golem. Nalito ang mga lalaki, ngunit bigla ring bumaling sa kanila ang golem. Humingi ng paumanhin si Haro at ipinaliwanag na tinamaan niya ang kristal gamit ang barrier kaya na-override ang magic formula nito. Sa huli, nabihag ni Haro ang lahat at sinimulan niyang tanungin ang leader tungkol sa tunay nilang pakay. Tumanggi ang lalaki na magsalita kaya inutusan ni Haro ang mga skeleton na maghukay ng hukay at tinakot silang ililibing ng buhay. Dahil dito, napilitan ng leader na umamin at sinabi niyang nagtatrabaho siya para sa Queen Consort at ang plano nila ay mag-summon ng mga halimaw para ipapatay si Charlotte sa mismong tour. Nagtaka si Haro kung bakit si Charlotte ang target at ipinaliwanag ng lalaki na natatakot ang Reyna sa potensyal nito dahil balang araw ay tiyak na hihijitin siya ni Charlotte. Inamin din niyang ang Reyna ang nasa likod ng mga pag-atake ng mga bandido, ngunit dahil 2 beses na silang nabigo, ipinadala na nito ang kanyang personal summoner squad. Naalala ni Haro ang nangyari sa kanya noong sanggol pa siya at naisip na pareho lang ito, ginagawa ng Reyna ang lahat para protektahan ang sariling posisyon. Nagalit si Haro sa katotohanan iyon at nagsimulang magwala ang golem at sinunggaban ng lalaki, ngunit napigilan ito ni Haro sa huling sandali. Sinabi niyang hindi na niya hahayaang mawala ang mga taong mahal niya at nagpasya siyang kalabanin ng Reyna kahit pa ito ang tunay niyang ina. Samantala, makikita si Flay na nagbabantay habang isinasagawa ang tour. Tahimik at awkward ang biyahe, ngunit sinubukan ni Charlotte na pasayahin si Lias sa pagsasabing huwag na siyang malungkot sa pagkatalo niya kay Haro dahil wala naman talaga siyang tsansa. Sumali si Maran at sinabing hindi naman iyon malaking bagay, pero lalo lang itong nagpalala ng sitwasyon. Sinabihan sila ni Haro na kumalma, ngunit sinabi ni Lias na hindi man lang daw gumamit ng mahika si Haro noong naglaban sila. Ipinaliwanag ni Haro na kaya niyang palakasin ang sarili niya gamit ang buff, dahilan para magulat sina Lias at Maran. Hindi alam ni Haro na malaking bagay pala yon habang napaisip si Lias kung isa ba siyang return demon. Hindi alam ni Haro ang ibig sabihin nito kaya ipinaliwanag ni Charlotte na kapag nag-asawa ang isang demonyo at isang tao,
Maaaring magkaroon ng demonic traits ang kanilang mga inapo. Inisip ni Mara na baka iyon ang paliwanag sa lakas ni Haro, ngunit sinabi niyang wala naman itong sungay at mukhang normal lang na bata. Pinagtanggol naman ni Charlotte ang kapatid at sinabing normal ang buong katawan nito dahil naligo na raw sila ng magkasama na lalong nagpa-awkward sa lahat at nagmukha tuloy kakaiba si Haro. Nagtanong si Charlotte kung may mali ba roon at sinubukan na lang nilang ipaliwanag na hindi iyon pangkaraniwan. Dumating sila sa kanilang destinasyon at namangha sa taniman ng trigo. Tumakbo sina Charlotte kasama sina Maran at Lias habang nag-usap naman sina Haro at ang kanyang ama. Nagbigay si Haro ng isang hypothetical na tanong kung ano ang gagawin ng ama niya kung mismong ang Reyna ang may balak sa buhay ni Charlotte. Inamin ng kanyang ama na nakatanggap siya ng liham mula sa Black Knight kasabay ng pagdating ng mga mage ng Reyna, kaya alam niyang totoo ang banta at malinaw na itinuturing siya ng Reyna bilang kalaban. Gayunpaman, hindi siya maaaring gumanti dahil siya ang Reyna. Naisip ni Haro na sana ay mawala na lang ito, ngunit sinabi ng kanyang ama na magugulo ang buong kaharian kapag nangyari iyon. Ipinaliwanag niyang matagal nang nawalan ng kapangyarihan ng hari at maraming maharlika ang gustong agawin ang trono, ngunit napipigilan silang lahat ng Reyna gamit ang kanyang lakas. 2 taon bago ipanganak si Haro, pinangunahan ng hari ang hukbo laban sa Demon King kasama ang Reyna na si Jaylee, at siya mismo ang tumalo sa Demon King ng mag-isa. Dahil dito, itinuring siyang bayani at sinuportahan ng lahat ang kanyang kasal sa hari, ngunit ngayon ay unti-unti na niyang inaangkin ang kaharian para sa sarili niya. Sa tingin ng ama ni Haro, wala silang magagawa hanggat walang mas malakas na kayang pumalit sa Reyna. Naniniwala siyang balang araw ay madaling hihigitin ni Charlotte ang lakas nito, ngunit bata pa siya ngayon kaya inatasan niya si Haro na bantayan at protektahan siya hanggang sa siya ay lumaki. Nagboluntaryo si Flay na patayin ng Reyna, ngunit tumanggi si Haro at sinabing personal ang usaping ito at siya mismo ang gagawa nito. Dahil alam niyang tiyak na may susunod pang tangkang pagpatay kay Charlotte. Nagpasya si Haro na panahon na para sa kanilang muling pagkikita. Natanggap ng kanyang ina na si Jazeel ang ulat tungkol sa bigong tangkang pagpatay kay Charlotte. Nang malaman niyang ang Black Knight ang nagpoprotekta sa kanya, nagalit siya at ibinato ang iniinom niya sa kanyang mga tauhan habang tinatawag silang mga walang silbi. Iniisip niyang siya na mismo ang gagalaw, ngunit sa sandaling iyon ay biglang dumating si Haro at agad na pinabagsak ang kanyang mga tao gamit ang mga barrier. Nagtaka si Jazeel kung paano siya nakapasok sa kastilyo na dapat ay protektado ng matitibay na harang, ngunit sinabi ni Haro na mahihina lang ang mga iyon at basta niya lang binasag. Naghanda si Jazeel na labanan siya at nagulat si Haro nang makita niyang kaya niyang gumamit ng 3 spell ng sunod-sunod. Ikinulong siya ni Jazeel sa isang sphereng gawa sa tubig at muntik na siyang malunod. Ngunit ginamit ni Haro ang barrier niya para makatalon palabas. Sinundan niyo ng ice magic na naidepensa niya, kaya gumamit naman si Jazeel ng fire magic at pinasabog siya pababa sa lupa. Inakala ni Jazeel na tapos na ang laban at nagyabang pa na hindi raw naging hamon si Haro, ngunit tumayo lang ito na parang walang nangyari. Doon siya napaisip kung sino ba talaga si Haro. Gumanti si Haro gamit ang sunod-sunod na mga atake at nahirapan si Jazeel na ipagtanggol ang sarili. Napagtanto niyang mas malakas pa siya kaysa sa Demon King. At habang nauubusan ng mana ay sinugod niya si Haro gamit ang espada. Nagpalitan sila ng suntok at espada hanggang sa mapatungan ni Jazeel si Haro at isipin niyang siya ang pinakamagaling sa espada, ngunit bigla siyang nadisarmahan. Gumawa si Haro ng isang kwelyo sa kanyang leeg at binalaan siyang mapuputol ang ulo niya kapag tinangka niyang alisin ito. Tinanong ni Jazeel kung ano ang gusto niya at sinabi ni Haro na iisa lang ang hinihiling niya, na layuan si Charlotte at ang kanyang pamilya. At binalaan siya sa mangyayari kapag sinuwi niya ito. Makalipas ang 5 taon, nanatiling payapa ang lahat. Makikita si Charlotte na naglalaro sa nyebe habang si Haro ay giniginaw at gustong bumalik na lang sa kanyang kwarto. Napansin niyang nilalamig si Flay sa suot niya at kahit sinasabi nitong ayos lang siya ay alam ni Haro na nagsisinungaling ito, kaya binigyan niya ito ng bagong damit at sinabihang magsabi agad kapag may problema. Ikinwento ni Charlotte ang isang special move na naisip niya at sinabing hindi pa siya sapat na malakas para gamitin iyon, kaya nakiusap siyang si Haro ang sumubok. Ipinaliwanag niya ang paraan at kahit sa tingin ni Haro ay katawa-tawa ito ay pumayag pa rin siya. Nagcast siya ng magic gamit ang isang chant na ikinahihiya niya at nakagawa ng napakalaking butas sa lupa. Humanga si Charlotte at natuwa si Haro na napasaya niya ito, ngunit biglang dumating ang kanilang mga magulang at nagtanong kung ano ang nangyari. Mabilis na ginamit ni Haro ang kanyang magic para likhain ang Black Knight na agad lumipad palayo at isinisisi niya rito ang butas sa lupa, sinasabing nagpakitang gilas lang ito ng special attack. Sumang-ayon agad si Charlotte kaya nagpa siya ang kanilang ama na huwag na itong imbestigahan.
Habang patuloy na naglalaro si Charlotte, kinausap ni Haro ang kanyang ama tungkol sa mga nangyayari at nabanggit nito na hindi na nagpapakita sa publiko ang Reyna sa mga nakaraang taon. Ngunit mabuti na lang at wala nang muling tangkang pumatay kay Charlotte. May mga tsismis din na nagsusuot na ngayon ng slave collar ang Reyna at iniisip niyang baka may kinalaman iyon sa lahat. Masaya si Haro na payapa ang lahat at inakala niyang maaari na siyang mamuhay ng tahimik bilang isang shut-in, ngunit bigla siyang nabigla nang sabihin ng kanyang ama na kailangan na niyang pumasok sa paaralan sa kabisera. Sinabi ng ama niya na sinubukan niyang tumanggi ngunit wala na raw siyang magagawa. Agad na tumanggi si Haro, naalala niya kung gaano kalala ang naging karanasan niya sa paaralan noong nakaraang buhay niya at naging determinado siyang humanap ng paraan para makaiwas dito. Pagbalik nila sa bahay at mas napag-usapan pa ang tungkol dito, sinabi ng ama niya na direktang rekomendasyon mismo ng hari ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumasok sa akademya. Nagtaka si Haro kung bakit gagawin iyon ng hari at inisip ng ama niya na baka may magandang impresyon si Haro kay Prinsesa Mary Ann noong bumisita ito sa kanila. Dagdag pa ng ama niya, magandang pagkakataon din daw iyon para makilala ni Haro ang mas maraming tao at mas makita ang mundo sa labas. Ayaw ni Haro na magdulot ng problema sa kanyang ama. Kaya pumayag na lang siya. Binanggit ng ama niya na kailangan niyang magdala ng attendant dahil pupunta siya sa kabisera, pero sinabi rin niyang hindi pwedeng isama si Flay dahil tiyak na magdudulot ito ng gulo. Biglang lumitaw ang kanyang ina at nagboluntaryong sumama, ngunit tinanggihan siya ni Haro, sinabing walang estudyanteng pumapasok sa paaralan na may kasamang nanay. Sinabi ng ama niya na may 3 buwan siya para humanap ng attendant. Pagbalik ni Haro sa kanyang kwarto, nag-isip siya ng paraan para tuluyang makaiwas sa pagpasok sa akademya. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa kanyang clone, ngunit tumanggi rin ito dahil gusto rin itong mamuhay bilang shut-in. Ibinahagi ni Haro ang kanyang plano na ang clone na lang ang pumasok sa akademya at sadyang mapatalsik dahil sa kakulangan ng kakayahan, lalo na't hindi ito marunong gumamit ng magic para hindi siya makapagdulot ng problema sa kanyang ama. Sinabi ng clone na kaya naman daw niyang gawin yon, pero sinabi ni Haro na baka aksidente niyang magamit ang barrier magic kapag binubuli siya. Ayaw ng clone na mapagtripan o masaktan, kaya nangako si Haro na gagamit siya ng barrier para protektahan ito, at kahit ayaw ay pumayag din ang clone sa plano. Nalaman din na sa nakalipas na 5 taon ay nagtayo si Haro ng isang kubo sa isang liblib na lugar kung saan siya namumuhay bilang shut-in habang ang kanyang clone ang sumasalo sa kanyang papel. Tahimik siyang nagre-relax at naglalaro ng video games, pero madalas pa rin siyang binibisita ni Charlotte para manood ng paborito niyang mga laban. Nalulungkot si Charlotte dahil limitado lang ang pagbisita niya at kailangan pa niyang bumiyahe kasama si Flay dahil sobrang layo ng lugar, kaya iminungkahi ni Haro na gumamit siya ng teleportation magic. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpasa ng bola kay Charlotte gamit ang kanyang barrier, at namangha silang dalawa nang gumana ito. Ngunit sinabi ni Haro na hindi pa niya nasusubukan ito sa isang buhay na nilalang. Iminungkahi ni Flay na subukan ito sa clone, kaya nagbukas si Haro ng pinto papunta sa kanyang kwarto at tinawag ang clone. Alam na ng clone ang mangyayari kaya tumanggi itong ipagsapalaran ng sarili niyang buhay at hinamon si Haro na siya na lang ang sumubok. Naiinis si Flay kaya bigla siyang tumalon. Hinayla ang clone at itinapon ito papasok. Matapos ang pagsubok, nakumpirma nilang ligtas at gumagana ang teleportation, kaya naglagay si Haro ng isang pinto para madaling makadalaw si Charlotte. Bumalik ang clone na gusto na lang mapag-isa. Habang patuloy na nagpapahinga si Haro, bigla niyang naalala na kailangan pa rin niyang humanap ng attendant. Lumabas siya para maglakad-lakad at napunta sa isang nayo na puno ng mga skeleton, ngunit tinawag siya ng mga ito bilang kanilang boss. Doon niya nalaman na sila pala ang mga skeleton na mula pa 5 taon na ang nakalipas. Noong tinalo niya ang mga summoner ng Reyna, malugod siyang sinalubong ng leader nilang si Johnny at ipinakita ang kanilang nayon. Napansin ni Haro na may iba't ibang uri rin ng halimaw roon at ipinaliwanag ni Johnny na tinanggap nila ang mga stray monsters na walang mapuntahan at tiniyak niyang maayos at disiplinado ang lahat. Ipinakita rin ni Johnny ang mga sakahan ng nayon kung saan sila nagtatanim ng pagkain at namangha si Haro sa saganang ani, lalo na't ginagawa nila ang lahat ng ito para mapakain ng iba pang mga halimaw. Patuloy na ipinapakita ni Johnny kay Haro ang iba't ibang bahagi ng nayon at naisip ni Haro na kung may laman lang si Johnny ay maaari sana itong maging isang maayos na attendant. Ngunit habang tumatagal ang usapan, napansin ni Haro na sobrang daldal ni Johnny at naisip niyang mababaliw siya kung araw-araw niya itong pakikinggan. Kaya nagpaalam na siya at sinubukang magpahinga sa tabi ng ilog, ngunit naroon din pala ang golem na nakilala niya 5 taon na ang nakalipas. Lumabas na isa pala itong babae at may gusto siya kay Haro, kaya binigyan siya ng bulaklak. Saglit na naisip ni Haro na piliin siya bilang attendant dahil mabait ang personalidad nito, pero sa huli ay napag-isip-isip niyang masyado itong malaki.
Bumalik siya sa kubo kung saan nagtanong si Flay kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa paghahanap ng attendant, ngunit sinabi ni Haro na wala siyang pakialam doon, dahilan para malungkot si Flay. Kinabukasan, isinama ni Flay si Charlotte sa nayon at humanga si Charlotte nang makita na binigyan ng kanyang kuya ng tirahan ang lahat ng halimaw. Siya mismo ang nagbigay ng pangalan sa nayon at tinawag itong Pandemonium na agad namang nagustuhan ni Johnny. Samantala, sa malalayong nagyayelong kabundukan, isang grupo ng mga adventurer ang nangangaso ng Blizzard Dragon. Nasugatan nila ito kaya napilitang tumakas, ngunit bumagsak din ito at natangay ng nyebe. Nalaman ni Haro ang insidenteng ito mula sa kanyang ama na nagsabing lumitaw ang dragon malapit sa kanilang hangganan at nangangamba siyang baka pumasok ito sa kanilang teritoryo at maghasik ng lagim, kaya hiniling niyang tumulong si Flay sa pagsisiyasat. Sinabi ni Flay na kay Haro lang siya tumatanggap ng utos at nang sabihan siya ni Haro na gawin iyon, sinabi niyang wala siyang alam na Blizzard Dragon at iniisip niyang isa lang itong duwag na nagtago sa kabundukan habang nagaganap ang digmaan ng mga demonyo at tao. Kaya ayaw niyang tulungan ng ganitong nilalang. Humingi si Haro ng oras para pag-isipan ito, ngunit paglabas nila ng silid ay nakita nilang nakikinig pala si Charlotte. Naawa si Charlotte sa dragon at nakiusap kay Flay na tulungan ito, kaya napilitan na lang siyang pumayag. Pumunta sila sa kabundukan at natagpuan ni Haro ang dragon na nasa malubhang kalagayan at sakto ring nakahabol ang mga adventurer. Sinubukan ni Flay na sunugin ang mga ito gamit ang apoy, ngunit pinrotektahan sila ni Haro at pinabagsak sa lupa. Sinubukan ni Haro na kausapin ang dragon, ngunit binaliwala siya nito at tinanong si Flay kung bakit ang isang demonyo ay naglilingkod sa isang tao. Isinalaysay ni Flay ang kanyang kwento ng mahaba at nagulat ang dragon nang malaman na si Haro ang muling isinilang na Demon King. Hindi makapaniwala si Haro na naaalala pa rin ni Flay ang kanyang buong kwento. Humingi ng paumanhin ang dragon dahil hindi ito tumulong noong digmaan, ipinaliwanag niyang ayaw niya sa pakikipaglaban at ginugol niya ang huling 300 taon sa tahimik na pamumuhay sa kabundukan. Natuwa si Haro nang marinig ito dahil sa tingin niya ay perpekto ang ganoong pamumuhay, kaya tinanong niya kung paano niya ginugol ang kanyang mga araw. Sinabi ng dragon na dati ay natutulog lang siya buong araw sa loob ng kuweba, ngunit matapos niyang makilala ang isang adventurer na may naiwan na libro, paulit-ulit niya itong binasa. Nang maglaon ay gusto na niyang magbasa ng iba pang libro, kaya nagbabagong anyo siya bilang tao at palihim na pumapasok sa mga nayon para kumuha ng mga libro at dalhin iyon sa kanyang kuweba. Ngunit kalaunan ay natuklasan siya at sinunog ng mga adventurer ang lahat ng kanyang libro. Naiyak si Flay sa kwento at inimbitahan niya ang dragon na manirahan sa nayon. Masayang pumayag ang dragon at kinilala si Haro bilang kanyang master. Nagbago siya ng anyo bilang tao at agad siyang binigyan ni Haro ng maayos na damit. Tinanggal ni Haro ang kanyang mask at nagpakilala at dahil walang pangalan ang babae ay pinangalanan niya itong Liza. Masayang tinanggap ni Liza ang pangalang iyon, ngunit biglang sumingit si Flay at pinaalalahanan siya kung sino ang boss dahil siya ang unang servant ni Haro. Nagpasya si Haro na bumalik na, at nagulat si Flay nang makita na kayang lumipad ni Liza para sumunod. Dahilan para mainggit siya at pilit na makisabay. Ipinakilala ni Haro si Liza sa kanyang pamilya at nagulat ang kanyang ama na mabilis niyang naayos ang sitwasyon. Humiling si Haro na manatili si Liza bilang isa sa kanilang mga kasamahan at pumayag ang ama niya basta't susunod siya sa mga patakaran. Sabik namang sinalubong ni Charlotte si Liza. Tinuruan ni Flay si Liza kung paano maging isang maid, ipinakita kung gaano kadaling mabali ang Wallace at binalaan siyang mag-ingat, ngunit maayos na nagawa ni Liza ang lahat. Sa paghuhugas ng pinggan, nababasag ni Flay ang bawat isa habang perpektong nalilinis ni Liza ang kanya. Sa pagluluto naman, ginamit ni Flay ang apoy kaya nasunog ang lahat habang natuto si Liza mula sa ibang mga maid at pinuri dahil sa bilis niyang matuto na lalong ikinainis ni Flay. Nasarapan ng pamilya sa pagkaing niluto ni Liza at pinuri siya ng lahat dahilan para lalo pang malungkot si Flay. Nagtanong si Natalia kung ano pa ang kayang gawin ni Liza at sinabi nitong mahilig siyang magbasa na siyang nakatulong sa pagkatuto niya ng mga pundasyon ng magic. Humanga si Natalia at iminungkahi na gawin siyang personal maid ni Charlotte. Kinabukasan, tinuruan ni Liza si Charlotte ng paggamit ng magic. Nahihirapan man sa simula, nagawa ring lumikha ni Charlotte ng apoy. Tinulungan din siya ni Liza sa pag-aaral at palagi na silang magkasama, dahilan para mabilis na umunlad si Charlotte. Namangha si Haro nang makita si Liza na nagtuturo at naglalaban ng sabay. Nakonsensya si Haro sa dami ng ginagawa ni Liza, at nag-alala si Charlotte na baka naging abala siya, ngunit sinabi ni Liza na masaya siyang maglingkod. Hiniling ni Charlotte na maging kaibigan din niya si Liza at masayang pumayag ito. Napaisip si Haro na dahil masipag at mabilis matuto si Liza ay perpekto sana siyang attendant. Ngunit ayaw niyang ilayo ito kay Charlotte na kakasimula pa lang nilang maging magkaibigan.
Nang mag-isip pa siya, naalala niyang maaari niyang gamitin ang teleportation magic para makapunta si Liza sa dalawang lugar. Kinabukasan, nakita si Charlotte sa bakuran at dumaan si Liza na lumilipad. Sinabi ni Flay na kaya rin niyang lumipad kaya nakiusap si Charlotte na turuan siya, ngunit nang magpakita si Flay ay lumabas na tumatalon lang pala siya, kahit nahanga pa rin si Charlotte. Nagtaka si Natalia sa ginagawa nila ngunit inisip niyang masyadong delikado ang flying magic para kay Charlotte. Naikinalungkot nito. Muntik nang umiyak si Charlotte kaya tumakbo si Flay kay Haro, ngunit pinapanood na pala niya ang lahat at agad siyang lumikha ng isang eroplano para makalipad si Charlotte. Pagbalik sa kubo, sinuri ni Haro ang kanilang mga level at nakita niyang mataas ang kina Flay at Liza, ngunit nagulat siya nang makita kung gaano kataas ang max level ni Charlotte, naalala niyang 40 lang ang level ng Reyna. Inisip niyang mabilis maaabot ni Charlotte ang max level, ngunit ibinunyag ni Charlotte na noong sanggol pa lang siya ay nakagawa na siya ng fireball bago pa makapagsalita kaya nilagyan siya ng selyo ng kanyang ina. Nagtanong si Charlotte tungkol sa level ni Haro at inisip ni Flay na lampas 100 ito. Ngunit tumanggi si Haro na ipakita dahil alam niyang masyado itong kakaiba. Kalaunan, makikitang nalungkot si Charlotte dahil natapos na ang paborito niyang palabas. Sinabi ni Liza kay Charlotte na oras na para bumalik, ngunit bago sila umalis ay nabanggit ni Haro na magsisimula na siyang pumasok sa paaralan sa kabisera. Biglang kinilabutan si Charlotte at inisip niyang napakakilabot na lugar iyon, kaya inutusan niya si Liza na kanselahin ang lahat ng plano at ipatawag ang kanyang mga knight para sa isang emergency meeting. Nakita natin silang nagtipon kasama sina Flay, Johnny, at ang Golem, kung saan pinag-usapan nila ang tungkol sa pagpasok ni Haro sa paaralan. Nabigla si Flay dahil hindi niya alam ito at sinabi niyang wala namang matututunan pa si Haro sa isang paaralan dahil siya ang Demon King, ngunit pinaalalahanan siya ni Johnny na nangako silang hindi ilalantad ang lihim ni Haro. Nabigla si Charlotte nang marinig ito at nagtaka kung bakit may lihim si Haro na hindi niya alam, ngunit inaliw siya ni Johnny sa pagsasabing siya ang paborito ni Haro kaya tiyak na sasabihin din ito sa kanya balang araw. Ipinagpatuloy nila ang meeting at ikinwento ni Charlotte ang isang palabas na napanood niya tungkol sa paaralan at naalala niya na nang tanungin niya si Haro kung ano ang paaralan ay tinawag niya itong pinaka-nakakatakot na lugar sa mundo. Dahil dito, nagtaka siya kung bakit kusang papasok si Haro roon at base sa mga kalabang nakita niya sa palabas ay nakabuo siya ng teorya na may isang lihim na student council na kumokontrol at nanghuhubog sa mga estudyante na bahagi raw ng mas malaking evil syndicate at iniisip niyang sinusubukan ni Haro na pasukin at pigilan ang mga ito. Agad na naniwala sina Flay at Johnny sa teoryang ito, kaya nagpasya si Charlotte na kailangan nilang maghanda para makatulong kay Haro. Iminungkahi ni Liza na kausapin na lang mismo si Haro. Ngunit sinabi ni Charlotte na huwag na siyang abalahin at dapat ay kaya nilang mag-isip at kumilos ng mag-isa. Sa huli, iniulat ni Liza ang lahat ng ito kay Haro at natuwa siya na nalaman niya ito bago pa may mangyaring kakaiba. Nagtanong si Liza kung talagang may nilalabanan siyang evil syndicate at nagpasya si Haro na makisabay na lang sa iniisip nila at samantalahin ang pagkakataon. Hiniling niya ang tulong ni Liza at sinabi niyang kailangan niya ito bilang attendant kapag pumasok na siya sa paaralan. Nagulat man si Liza sa hiling, pumayag siya dahil iniisip niya ang bigat ng sitwasyon. Samantala, nagsimulang mag-isip si Haro ng mga paraan para mapatalsik sa paaralan sa lalong madaling panahon. Nang maghanda na siyang umalis patungong kabisera, pinaalalahanan siya ng kanyang ama na mag-ingat. Ipinakita rin na ginamit ni Haro ang magic niya para itago ang mga sungay at buntot ni Liza, kahit na hindi pa ito sanay sa pakiramdam, habang si Flay naman ay nagmamakaawang isama rin siya. Sa Royal Palace, dumating si Princess Mary Ann upang ibalita kay Elias na paparating na si Haro. Doon nalaman na si Elias mismo ang nagrekomenda kay Haro, at sinabi niyang gusto lang niyang malaman kung bakit napakalakas nito. Nabanggit din niya na si Mary Ann ang nagmakaawa sa hari para kay Haro, dahilan para mamula ito sa hiya habang tinutokso siya ni Elias dahil sa sobrang pagkahumaling niya kay Haro. Napunta ang usapan sa isang kultong kamakailan lang lumitaw na nagkukubli bilang sangay ng simbahan at binubuo ng mga ekstremistang sumasamba sa mga demonyo. Kumalat na ang impluensya nila sa buong kaharian at nakapasok na rin sa akademya at may mga tsismis pang balak nilang pabagsakin ang monarkiya habang dumarami ang mga maharlikang sumasapi sa kanila. Nakarinig si Elias ng balita na ang kanyang ina ang nasa likod ng lahat ngunit hindi niya alam kung ano ang tunay nitong pakay. At iniisip niyang naging kakaiba ang kilos nito simula nang matanggap niya ang kanyang calling 5 taon na ang nakalipas. Alam ng lahat na hindi na magkasundo ang hari at reyna kaya iniisip ni Elias na maaaring ginagamit ng kanyang ina ang simbahan upang agawin ang kapangyarihan. Hindi alam ni Elias kung ano talaga ang kayang gawin ng kulto, ngunit may pakiramdam si Mary Ann na si Haro ang magiging susi sa pagbabago ng sitwasyon at iniisip niyang sapat ang kapangyarihan nito para talunin kahit ang isang buong organisasyon.
Sa sandaling iyon ay biglang pumasok si Jazelle, at doon nalaman na si Mary Ann ay stepdaughter lamang niya. Bigla nitong sinakal si Mary Ann, iniisip na minamaliit siya dahil sa suot niyang collar. Nakiusap si Elias na tumigil siya, at saka nito binitawan si Mary Ann habang sinasabing biro lang daw yon. Alam din ni Jazelle na paparating si Haro sa kabisera at sinabi niya kay Elias na makisama rito, ngunit ang tunay niyang pakay ay ipahanap dito ang impormasyon tungkol sa Black Knight. At wala nang nagawa si Elias kundi sumang-ayon. Bumalik ang eksena sa kubo ni Haro kung saan nalaman na nag-set up na siya ng isang pinto malapit sa kabisera para mabilis siyang makapunta roon pagdating ng araw. Pinaalalahanan siya ni Charlotte na kailangan na niyang umalis habang nagmamakaawa si Flay na magbago ang isip niya. Umalis si Haro kasama si Liza at nakarating sila sa isang kagubatan malapit sa kabisera. Medyo malayo pa sila nang mapansin ni Liza ang isang karwaheng hinahabol ng isang bison. Sinabi ni Liza na karaniwang herbivore ang bison kaya iniisip niyang gutom lang ito. Nagpasya si Haro na tumulong at nagbago siya bilang Black Knight saka lumipad papunta roon. Sa sandaling iyon ay natanggal ang gulong ng karwahe at muntik nang mahulog ang mga sakay, ngunit nasalo ni Haro ang isang batang lalaki gamit ang kanyang barrier. Patuloy pa ring sumugod ang bison, ngunit may isang babaeng humakbang pasulong. Nagtaka si Haro kung malakas ba ito, ngunit nang subukan ng babae na pigilan ng bison ay naitapon lang siya. Muling naghanda ang bison na sumugod, ngunit napigilan ito ni Haro sa tamang oras. Nagpasalamat ang babae at nagpakilala bilang Iris, ngunit sugatan siya kaya agad siyang pinagaling ni Haro gamit ang barrier. Inayos din ni Haro ang karwahe at namangha si Iris sa kanyang kakayahan. Nagtaka si Haro kung bakit napakaluma ng karwahe niya at sinabi ni Iris na iyon lang ang kaya niyang bayaran. Ngunit nangako siyang hahanap ng paraan para makabawi. Inilipat ni Haro ang bison sa ibang lugar at binigyan pa ito ng pagkain. Nagpatuloy sina Haro at Liza sa kanilang paglalakbay, ngunit sinabi ni Liza na may kakaiba siyang naramdaman kay Iris kahit hindi niya matukoy kung ano iyon. Nakalating sila sa akademya at nakita nilang napakahaba ng pila sa pasukan. Habang tinitingnan ni Haro ang ibang naghihintay, bumalik ang kanyang kaba at gusto na lang niyang umuwi. Sa wakas ay nakapasok din siya at binigyan ng napakaraming papeles na kailangang punan. Pagdating niya sa silid, lubos siyang napagod kaya agad siyang gumawa ng pinto at bumalik sa kanyang kubo. Sinalubong siya ni na Charlotte at Flay, ngunit gusto na lang niyang magpahinga. Inutusan niya si Flay na ipagluto siya, ngunit iminungkahi ni Charlotte na kumain na lang sila sa kabisera. Gusto sanang magluto ni Flay para kay Haro, ngunit pinaalala ni Charlotte ang kanilang misyon kaya napilitan din siyang pumayag. Binigyan ni Charlotte si Flay ng disguise para hindi mahalatang demonyo siya, ngunit sinabi ni Haro na masyado itong halata kaya ginamit niya ang magic para gawing invisible ang tenga at buntot ni Flay. Pumunta sila sa lungsod at nasiyahan sa pagkain sa isang restaurant. Pagkatapos ay inilabas ni Charlotte ang mapa ng kabisera at sinimulan ng pagplano para siyasatin ang paligid, inutusan sina Liza at Flay na mag-survey sa paligid. Nagtaka si Haro kung ano ang binabalak nila, ngunit sinabi ni Charlotte na contingency lang iyon. Naiwan si Haro na maglibot kasama si Charlotte at tinawag niya itong isang date. Nabigla si Haro sa narinig at naisip niyang iyon ang una niyang date sa buong buhay niya. At kahit pakiramdam niyang hindi talaga alam ni Charlotte kung ano ang ibig sabihin ng date, nagpasya na lang siyang sumabay. Magkasama silang naglibot sa lungsod at binilhan pa ni Haro si Charlotte ng kwintas. Habang nagpapatuloy sila sa pag-iikot, biglang nakasalubong ni Charlotte si Iris. Agad na lumapit si Haro, ngunit nakaramdam si Iris ng pamilyar na pakiramdam mula sa kanya at naalala niya ang aura ng kanyang mana. Sinabi ni Haro na imposible iyon at ibinunyag na level 2 lang siya. Humingi ng paumanhin si Iris sa kanyang pagkakamali at nagmadaling umalis dahil may interview pa siya. Habang pinapanood ni Charlotte si Iris na umalis, sinabi rin niyang may kakaiba siyang naramdaman dito. Ipinakita na ang clone ni Haro ang pansamantalang pumapalit sa kanya sa akademya, ngunit sinabi ng clone na may proficiency exam bago ang entrance ceremony. Tumanggi ang clone na kunin ito dahil miserable siyang naipit sa akademya. Napagtanto ni Haro na kung sobrang pangit ang magiging resulta niya, maaaring iyon na ang perpektong pagkakataon para mapatalsik siya. Nakita si Haro na palihim na gumagala sa akademya para umiwas sa pakikisalamuha, ngunit nahuli siya ng isang propesor na nagngangalang Poco. Ginabayan siya ng propesor papasok at dinala sa isang lecture room, at habang naglalakad ay naisip ni Haro kung ano ang pakiramdam ng magsimula sa bagong paaralan. Nalalo lang siyang nalungkot. Desidido si Haro na bumagsak kahit anong mangyari. Ibinigay ng propesor ang pagsusulit at wala talagang ideya si Haro kung paano sagutin ang karamihan ng tanong kaya isinulat na lang niya na wala siyang alam. May bahagi tungkol sa barrier magic na sinagot niya ng tama dahil ayaw niyang masyadong halata ang pagbagsak niya.
Mayroon ding seksyon tungkol sa ancient magic at naalala ni Haro ang mga librong nabasa niya noon kaya nasagutan niya ang mga tanong nang hindi niya namamalayan. Sinabi ng propesor na kailangan din niyang sumailalim sa mana assessment at inisip ni Haro na wala itong silbi dahil level 2 lang naman siya, ngunit sinabi ng propesor na bahagi iyon ng proseso. Inisip ni Haro na magandang pagkakataon iyon para ipakita kung gaano siya kaina. Dinala siya sa ibang silid kung saan nakilala niya ang isang maliit na doktor na nagngangalang Treta na nagpakilalang ancient magic researcher ng paaralan. Sinabihan siya ni Treta na huwag magyabang dahil lang sa rekomendasyon ng hari at babalikatin siya pauwi kapag nainis niya ito. Naikinatuwa ni Haro. Sinuri ni Treta ang kanyang mga sagot at sinabi niyang kawili-wili ang mga ito. Dumating na sila sa mana assessment at inaasahan ni Haro na lalabas na level 2 siya, ngunit biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya at nabasag ang crystal ball. Natulala ang mga propesor at nabigla si Haro sa nangyari, inisip niyang galit na si Treta at umaasang pauuwiin na siya. Sa halip, namangha si Treta at sinabi niyang napakalakas niya kaya hindi kinaya ng kristal ang kanyang mana. Binanggit din niya ang kanyang mga sagot sa pagsusulit, pinuri ang tapang niyang amining wala siyang alam at humanga sa kaalaman niya sa barrier at ancient magic. Nagpasya si Treta na kunin si Haro bilang personal niyang alagad at isama siya sa kanyang pananaliksik. Ngunit agad itong tinanggihan ni Haro. Nagmakaawa si Treta ngunit nagpaalam lang si Haro. Ipinaliwanag niya sa kanyang clone ang nangyari at nainis ito dahil gumawa siya ng napakagandang unang impresyon, ngunit pareho pa rin silang desididong huwag sumuko. Dumating ang araw ng entrance ceremony at binigyan ni Charlotte ang clone ni Haro ng baril. Iniisip ng clone na napipilitan siyang pumalit kay Haro, ngunit dahil wala siyang magic ay pinoprotektahan siya ng barrier ni Haro at ang baril ay para sa sariling depensa. Matapos ang entrance ceremony, nagmamadaling umalis ang clone ni Haro para makabalik sa kanyang silid. Bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga sikat na estudyante at naisip niyang dapat niya silang iwasan sa lahat ng paraan. Habang dumaraan siya, may tumawag mula sa grupo, ngunit si Iris pala ang tinatawag. Inisip ng clone ni Haro na diretso na lang siyang babalik sa kwarto, ngunit nauwi siya sa pagkakasalubong kay Iris. Naiinis ang isa pang estudyante dahil pakiramdam niya ay binabalewala siya. Kaya nagpakilala siya bilang si Schneider, ang student vice president. Pinagalitan niya sila dahil hindi raw sila nagbigay galang sa kanya. Sinabi ni Iris na kakapasok pa lang niya sa akademya kaya hindi niya alam na may ganoong tuntunin. Itinuro ni Schneider ang clone ni Haro at inutusan itong ipaliwanag ang mga patakaran, ngunit bigla itong nagpanggap na sumasakit ang tiyan at sinubukang tumakas. Inakala ni Schneider na niloloko siya kaya nagpasya siyang turuan ito ng leksyon. Sinubukan ng clone ni Haro na tumakbo ngunit tinamaan siya sa likod, ngunit agad din siyang nakabangon kaya hindi makapaniwala si Schneider na ayos lang siya. Mabilis na nagpanggap ang clone ni Haro na nasasaktan, ngunit lalo lamang nitong ikinagalit ni Schneider. Humingi ng paumanhin si Iris dahil nadamay si Haro, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sobrang galit si Schneider. Doon napagtanto ng clone ni Haro na mas malala pa pala ang social skills ni Iris kaysa sa kanya at wala talaga itong kakayahang bumasa ng sitwasyon. Ayaw ni Schneider na magmukha siyang katawa-tawa kaya naghanda siyang umatake gamit ang maraming spell. Wala nang ibang magawa ang clone ni Haro kundi paputukan siya ng baril at agad na tumakas. Nalaman ni Haro ang lahat ng nangyari at sinabi rin ng clone na hinahabol siya ni Treta sa buong akademya. Pinabalik ni Haro ang clone para magpahinga at pinag-isipan niya kung ano ang dapat gawin. Nakatanggap siya ng duel request mula sa isang kasama ni Schneider at sinubukan niyang tanggihan ito. Ngunit sinabi ng babae na magdadala iyon ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Inisip ni Haro na sobrang abala nito at naghanap siya ng paraan para makaiwas sa duelo nang hindi nasasaktan. Patuloy niyang minamanmanan ang babae at nakita niyang sinusundan ni Iris ang babae papunta sa karwahe. Nauwi sila sa bahay ni Schneider kung saan sinubukan ni Iris na ipatigil ang duel. Itinuro niya ang mga sugat ni Haro at sinabing wala ito sa kondisyon para lumaban, ngunit lalo lang nitong ikinagalit ni Schneider. Patuloy na nanood si Haro habang sinabihan ni Schneider si Iris na alamin ang kanyang lugar. Tinanong ni Iris kung ano ang kailangan niyang gawin para ipatigil ang duel at sinabi ni Schneider na maghubad at sumayaw siya para sa kanya. Pumayag si Iris at sinimulan pa nga niyang gawin yon, ngunit hindi na ito kinaya ni Haro at biglang nagdilim ang paligid. Lumitaw siya bilang Black Knight at sinabihan si Iris na ginagawa niyang katangahan ng sarili niya at inutusan siyang umuwi. Nagtaka si Schneider at humingi ng tulong, ngunit sinabi ni Haro na nasa ibang dimensyon sila. Tinanong ni Schneider kung sino siya, at sinabi ni Haro na isa siyang bayani ng hustisya na dumating para parusahan siya. Sinubukan ni Schneider na umatake. Ngunit biglang tinusok ni Haro ang kanyang balikat dahilan para mapasigaw siya sa sakit at mapaluhod.
Isa-isang binanggit ni Haro ang kanyang mga kasalanan, mula sa pang-aapi sa mga bagong estudyante, sa pilitang paghamon sa duelo, hanggang sa pag-uutos kay Iris na sumayaw para sa kanya. Sinabihan siya ni Haro na pag-isipan ang kanyang mga ginawa at sinabi niyang mananatili ang karayom sa kanyang balikat hanggang sa tunay siyang magsisi. Binalaan niya na lalo lamang hihigpit ang karayom kapag sinubukan niya itong tanggalin o gumamit ng magic. Sinubukan pa ring umatake ni Schneider ngunit lalo lamang siyang nasaktan. Biglang nawala si Haro at bumalik ang lahat sa silid. Sinubukan ng kaibigan ni Schneider na pagalingin siya, ngunit lalo lamang itong nagdulot ng sakit at nanumpa si Schneider na maghihiganti. Kinabukasan, agad na naging sentro ng atensyon si Haro ng buong akademya. Nagtataka ang mga estudyante kung totoo bang level 2 lang siya, gayong natalo niya si Schneider sa isang atake lang. Nakalayo man siya, nainis si Haro dahil pakiramdam niya ay hindi umaayon ang plano niyang mapatalsik. Habang naglalakad siya at nadaanan ng ilang estudyante, napansin niyang kumakalat na ang mga chismis tungkol sa kanya at may mga babae pang nagsasabing cute raw siya. Nagsimula siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid, ngunit hinarang siya ni Treta at agad niya itong tinanggihan ng hindi man lang pinapakinggan. Pinilit pa rin ni Treta na sumama siya sa kanyang laboratorio, ngunit sinabi lang ni Haro na nakalimutan na niya ang usapan nila at sinubukan niyang umalis. Ipinaliwanag ni Treta na sa akademya ay may dalawang kursong kailangang pagpilian, ang Night Course, kung saan tinuturuan ng praktikal na paggamit ng magic para sa mga nais maging knights at maglingkod sa bansa, at ang Scholar Course, kung saan magtatrabaho lang sa laboratorio at lilikha ng mga bagong paraan ng paggamit ng magic. Sa tingin ni Treta ay perpekto ito para kay Haro dahil sa interes niya sa ancient magic, ngunit naisip ni Haro na baka mapilitan lang siyang sumali sa ibang laboratorio. Biglang lumitaw si Elias at mabilis na sumugod sa kanya, ngunit dali-daling napigilan ni Haro ang galaw nito dahil hindi niya agad nakilala. Lumitaw rin si Mary Ann at nagulat si Haro sa laki ng ipinagbago ni Elias. Tinanong niya kung ano ang kailangan nila at sinubukan ni Elias na makipagkaibigan, ngunit binaliwala lang siya ni Haro at kinausap si Mary Ann. Tinanong siya ni Mary Ann kung nakapili na siya ng kurso at inanyayahan siyang sumali sa laboratorio kung saan siya kabilang. Gusto rin ni Elias na mapunta sa parehong klase ni Haro, ngunit sinabi ni Treta na si Haro ay para sa kanya. Nauwi ito sa pagtatalo ni na Elias at Treta hanggang sa makilala ni Elias kung sino siya at binalaan niya si Haro na iwasan ito dahil wala raw silbi ang mga pananaliksik nito at madalas daw itong mapahamak kasama ng ibang propesor. Gumanti si Treta at sinabing hindi lang daw sapat ang talino ni Elias para maintindihan ang kanyang pananaliksik. Nagtataka silang lahat kung ano ang pipiliin ni Haro, ngunit biglang dumating si Iris at sinabing may mahalaga siyang sasabihin kay Haro. Hindi alam ni Haro ang pakay nito, ngunit nakita niya iyon bilang pagkakataon para makaalis, kaya sinabi niyang may plano na siya kasama si Iris at agad na tumakbo palayo, habang nagselos si Mary Ann at nagtaka kung ano ang relasyon nila. Nang makalayo na, tinanong ni Haro si Iris kung ano ang gusto nito. Sinabi ni Iris na nagtataka siya kung siya ba talaga ang taong nakilala niya kahapon dahil pakiramdam niya ay ibang-iba siya ngayon. Nabigla si Haro na napansin ni Iris ang pagkakaiba niya at ng kanyang clone, kaya napakusa siyang naglatag ng barrier. Nararamdaman din ni Iris ang barrier, dahilan para maghinala si Haro at tanungin kung bakit niya iniisip na magkaiba sila. Ipinaliwanag ni Iris na kahit pareho sila sa panlabas. Kahapon ay wala siyang naramdamang magic power mula sa kanya, ngunit ngayon ay sobra itong lakas. Naalala ni Haro ang unang pagkikita nila ni Flay na tinawag ding overwhelming ang kanyang kapangyarihan, kaya naisip niyang baka demonyo si Iris. Tiniyak ni Iris na tao siya, ngunit nanatiling kakaiba ang pakiramdam ni Haro tungkol sa kanya. Sinabi ni Haro na hindi niya maipapaliwanag ang kanyang kapangyarihan at nakiusap na tratuhin na lang siya ni Iris bilang iisang tao sa parehong anyo. Humingi ng paumanhin si Iris dahil nadamay siya sa gulo at nagpasalamat sa tulong niya, saka humiling na maging kaibigan niya ito. Nabigla si Haro sa hiling, ngunit inakala ni Iris na pumayag na siya at masayang sinabi na siya na ang una niyang kaibigan. Napaisip si Haro kung bakit gusto nitong makipagkaibigan sa kanya, at sinabi ni Iris na palagi silang nagkakasalubong kaya pakiramdam niya ay magandang senyales yon. Nagtaka si Haro na siya ang unang kaibigan ni Iris at naisip kung anong klaseng buhay ang kinagisnan nito. Kaya sinimula ni Iris na ikwento ang kanyang nakaraan, sinasabing iniwan siya matapos siyang ipanganak. Nagtataka si Haro kung ano ang dahilan ng naging reaksyon ng mga tao, at iniisip naman ni Iris na baka iyon ay dahil nakakapagsalita na siya agad noong sanggol pa lang. Para kay Haro, talagang nakakabahala naman talaga ang isang sanggol na marunong magsalita. Ikinwento ni Iris kung paano siya napunta sa isang monasteryo, pero hindi siya naging maayos ang trato roon. Ang nag-iisang pari na nagmalasakit sa kanya ay namatay ng 5 taong gulang pa lamang siya.
Dahil sa sobrang liblib ng lugar na kanyang kinalakhan, hindi siya halos nagkaroon ng pakikisalamuha sa mundo sa paligid niya, kaya kulang siya sa common sense at social skills. Sinabi ni Haro na maling tao ang pinili niyang kaibigan dahil siya mismo ay wala ring kaibigan, kaya hindi rin siya matututo ng common sense mula sa kanya. Ngunit para kay Iris, yun mismo ang dahilan kung bakit gusto pa rin niyang maging kaibigan si Haro dahil pakiramdam niya ay magkapareho sila. Naisip ni Haro na maaari niyang gamitin si Iris upang makatulong sa pag-iwas sa mga problemadong sitwasyon sa academy, kaya naisip niyang baka hindi rin masamang ideya ang maging kaibigan siya nito. Tinanong niya kung anong kurso ang kukunin ni Iris at sinabi nitong nasa klase siya ni Torreta. Hindi natuwa si Haro sa sagot ngunit sa huli ay pumayag din siyang kunin ang parehong klase. Naikinatuwa ng labis ni Iris. Samantala, sa cabin, malungkot pa rin si Charlotte simula nang umalis si Haro. Gusto ring makasama ni Flay si Haro, ngunit biglang nakaramdam si Charlotte na may nangyayari sa kanya kaya nagpasya siyang puntahan ito. Umiyak si Flay dahil hindi siya pinayagang sumama, ngunit sinabi ni Liza na ramdam niyang tapat at seryoso si Flay at hanga siya sa kung gaano ito kabilis nakaangkop sa kanilang sitwasyon. Nagpasalamat si Flay at sinabing malaking tulong ang dati niyang trabaho bilang lingkod ng Demon King. Nagtanong si Liza kung ano ang Demon King at sinabi ni Flay na isa itong mabait na nilalang na ang pangarap ay makahanap ng paraan upang magsama-sama ang mga demonyo at tao sa kapayapaan. Naalala ni Flay ang huling laban nito laban sa Reyna kung saan isinakripisyo nito ang sariling buhay. Para kay Flay, ginawa niya iyon upang ma-reincarnate bilang tao at lumikha ng kapayapaan mula sa panig ng sangkatauhan, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na nauwi ito sa pagiging anak ng Reyna. Sinabi ni Haro na nawala ang kanyang mga alaala matapos ang reincarnation, ngunit napansin ni Flay na ang Demon King ay may ugaling paikliin ang mga pangalan. Kaya nang bigyan siya ni Haro ng pangalang Flay, naniwala siyang siya talaga ang Demon King at muntik na niya itong tawagin sa tunay nitong pangalan. Nagtaka si Liza kung ano ang tunay na pangalan ng Demon King, at ibinunyag ni Flay na ito ay Iris Villia. Formal na nagpakilala si Haro, at ibinunyag naman ni Iris na ang buong pangalan niya ay Iris Villia rin. Naisip ni Haro na masyadong mahaba ang pangalan nito kaya Iris na lamang ang itatawag niya, na ikinatawa ni Iris habang sinasabi niyang gusto rin niyang paikliin ang mga pangalan ng tao. Paalis na sana si Haro nang tanungin siya ni Iris kung napili na ba niya ang kanyang mga klase at iminungkahing sabay na nilang ayusin iyon. Inanyayahan ni Haro si Iris sa kanyang kwarto ngunit bigla siyang nag-alala na baka magkamaling akala ang mga tao. Pagdating nila roon, nadatnan nila si Charlotte na naghihintay at agad nitong inisip na girlfriend ni Haro si Iris. Nilinaw ni Haro na magkaibigan lamang sila, ngunit iniisip ni Charlotte na hindi magtatagal ay magkakaroon ng maraming girlfriend si Haro kahit gusto pa rin niyang maging asawa nito. Para kay Iris, kakaiba ang sitwasyon, ngunit iniisip ni Haro na normal lamang ito sa paglaki ng mga bata at darating ang araw na madidiri rin si Charlotte sa kanya. Kaya hinayaan na lamang niya ang lahat. Ipinakilala ni Haro ang dalawang babae sa isa't isa at sinimulan na niyang punan ng class selection. Makikita na basta na lang gumagawa ng desisyon si Haro sa pamamagitan ng paghagis ng dice na ikinagugulat ni Iris dahil kakaiba ang paraan niya. Ipinaliwanag naman ni Charlotte na kahit anong klase pa ang piliin ni Haro, tiyak na papasa at mag-e-excel siya, at tinawag pa niya itong isang nilalang na lampas sa lahat ng common sense. Namangha si Iris sa narinig pero sinabi ni Haro na huwag basta maniwala sa lahat ng sinasabi ni Charlotte. Dahil nainip si Haro sa pagpuno ng mga papeles, hinayaan na lang niya si Charlotte na pumili ng mga klaseng sa tingin nito ay angkop sa kanya. Tinulungan siya ni Charlotte na tapusin ang pagpili. At hindi na nga man lang sinilip ni Haro ang resulta. Nagtaka si Iris sa ginagawa niya at napaisip kung ano ba talaga ang layunin niya sa pagpasok sa academy, pero sinabi ni Charlotte na may mas mahalagang dahilan si Haro kung bakit siya naroon at tumanggi itong ipaliwanag pa. Nagtaka si Haro kung bakit siya dinalaw ni Charlotte, ngunit sinabi nitong natapos na niya ang kanyang misyon kaya maghahanda na siyang bumalik. Naisip ni Haro na delikadong makita ni Iris ang gate kaya agad niyang tinakpan ang mga mata nito. Nagtaka si Iris kung saan napunta ang ate niya, ngunit sinabi na lang ni Haro na huwag na itong alalahanin. Pagkalipas ng isang linggo, makikita si Haro na nagising muli sa cabin at tila nalulumbay dahil magsisimula na ang kanyang mga klase. Ibinigay makita niya ang test, napansin niyang sobrang dali nito. Naisip niyang masyadong halata kung sasagutan niya ng mali ang lahat kaya nagpasya siyang pumasa lang ng sakto sa score na 6 na po. Matapos ang pagsusulit, sinabi ng guro na mababa ang naging resulta ng lahat na may average na 20 lamang at hindi siya nagulat dahil kahit sa Class B ay 50 lang ang karaniwang average, ngunit lubos siyang namangha sa resulta ni Haro. Nagtaka si Haro kung paano naging ganoon kababa ang mga score ng iba sa kabila ng mga madaling tanong.
Namangha ang guro sa kanya at agad siyang inirekomendang lumipat sa Class A kinabukasan. Pagpasok niya sa bagong klase, agad siyang hinayla nina Iris at Lias habang nagtatalo kung sino ang uupo sa tabi niya hanggang sasawayin sila ng guro dahil sa paglikha ng eksena. Ipinakilala ng guro ang sarili bilang oratorya at sinimulan ng leksyon tungkol sa elemental theory. Tinawag niya si Iris para sa isang demonstrasyon at doon makikita na may affinity ito sa lahat ng elemento. Ipinaliwanag ni Oratoria na ang bawat tao ay may pangunahing elemento at ang iba ay itinuturing na sub-elements at mahirap sukatin ang affinity ng isang tao sa mga ito, ngunit si Haro ay may status skill na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng impormasyong iyon. Ipinaliwanag ni Oratoria na mahirap sukatin ang sub-elements dahil pwedeng magbago ang value nito depende. Napaisip si Haro na may kinalaman ito sa mga hidden property. Biglang lumapit si Oratoria sa kanya at nagtanong kung paano niya nalaman ang ganoong bagay. Ibinunyag ni Haro na nabasa lang niya iyon sa kanyang status window at ipinaliwanag niya na ang mga tao ay maaaring may hidden property na naka-attach sa kanilang mga elemento na kayang magpalakas ng partikular na uri ng skills. Namangha si Oratoria sa insight niya at nagtaka kung paano niya nalalaman ang mga ganitong impormasyon dahil ito ay nasa pinakabagong antas ng pananaliksik at iilan lamang ang may alam nito. Dahil dito, agad niyang sinubukang hikayatin. Nang maglaon sa araw na iyon, dumating sina Haro at Iris sa laboratorio ni Torreta, ngunit nalaman na sobrang napagod si Haro kaya pinalitan niya ang sarili gamit ang kanyang clone. Masayang tinanggap ni Torreta ang pagdating nila, ngunit malinaw na ginagamit lang niya sila para matupad ang requirements upang manatiling bukas ang kanyang lab at agad siyang nagpasya na magdaos ng isang salo-salo. Iniisip ni Clone Haro na tumakas na lang, ngunit biglang napasigaw si Poco nang matuklasan niya si Schneider na nakagapos. Inamin ni Torreta na nakalimutan na niya ito at sinabing humingi ng tulong si Schneider sa kanya, ngunit nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon para pag-aralan ang ancient magic dahil alam niyang may barrier magic na nakaapekto sa balikat ni Schneider. Ipinaliwanag na ang ancient magic ay naiiba sa modernong mahika dahil hindi ito nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng mana. Napansin ni Torreta na 2 araw na naroon ang barrier sa balikat ni Schneider, kaya nakilala niya itong isang uri ng ancient magic. Hindi makapaniwala si Iris na may tao pa rin kayang gumamit ng ancient magic sa kasalukuyang panahon. Sinimulang sampilan ni Torrete si Schneider para pilitin itong sabihin kung sino ang nagcast ng spell, ngunit kaunti lang ang impormasyon na nakuha niya. Inisip ni Torreta na natatakot lang ito na ilantad ang pagkakakilanlan ng may gawa, kaya binuo niya ang teorya na ito ay gawa ng Black Knight. Nagtaka siya kung bakit lumitaw ang Black Knight sa kabisera kasabay ng pagdating ni Haro. Kaya nagsimula siyang maghinala sa kanya. Kumapit siya kay Haro at nagmakaawang turuan siya tungkol sa ancient magic, ngunit biglang lumitaw ang tunay na Haro sa anyo ng Black Knight. Sinabi niya kay Torreta na wala siyang kinalaman kay Haro at nasa kabisera lamang siya upang maghatid ng hustisya. Labis na nasabik si Torreta na makilala siya at inisip niyang pinarusahan niya si Schneider dahil miyembro ito ng isang kaina-hinalang kulto. Nagulat si Haro na may umiiral palang ganoong organisasyon. Ngunit sinabayan na lang niya ang kwento at pinaalalahanan si Schneider na ipatigil ang kanilang duel kung nais nitong mapalaya mula sa spell. Walang nagawa si Schneider kundi pumayag. Paalis na sana si Haro nang bigla siyang pigilan ni Torreta, tumatanggi itong pakawalan siya hanggat hindi nasasagot ang kanyang mga tanong. Madali niyang nabasag ang paghawak nito at siya naman ang nagkulong kay Torreta gamit ang kanyang barrier. Sinabihan siya ni Poco na humingi ng paumanhin, ngunit masyadong interesado si Torreta sa spell ni Haro. Bigla naman niyang naramdaman ang tawag ng kalikasan at nagmakaawa kay Haro na palayain siya, nangangakong lalayo na siya pagkatapos ng insidenteng iyon. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang salo-salo at pinainom ni Torreta ang lahat. Nalasing si Iris at sinubukan pang painumin si Clone Haro, ngunit siya rin ang uminom ng ibinuhos niyang inumin. Bigla siyang nagpasalamat kay Haro sa pagiging kaibigan niya at sa pagsali sa lab kasama niya bago tuluyang makatulog. Medyo lasing na rin si Torreta at napaisip siya kung alam ba ni Haro kung bakit interesado si Iris sa ancient magic. Walang ideya si Haro, kaya ipinaliwanag ni Thread na noong sinukat ang magic ni Iris, lumabas na may affinity siya sa lahat ng elemento, ngunit ang level niya ay nasa level 5 lamang. Dagdag ni Torreta, kahit patuloy pang lumalaki si Iris, hindi pang karaniwan na sobrang baba ng level nito para sa edad niya. At may posibilidad pang hindi na ito tumaas. Kaya interesado si Iris sa ancient magic dahil ayon sa mga tala, ang mga tao noon ay umaabot sa lampas level 100 at umaasa siyang may matuklasan doon na makakatulong para tumaas ang kanyang level. Maya-maya pa ay nakatulog na rin si Torreta at napagpasyahan ni Clone Haro na tapusin na ang gabi. Samantala, makikita si Schneider sa kanyang mansyon na nagwawala dahil napilitan siyang umatras sa duel.
Para sa kanya, sisira ito sa kanyang reputasyon at hindi niya matanggap iyon bilang susunod na magiging hari. Ibinunyag na ang kanyang ama ay sumali sa isang kulto upang pabagsakin ang monarkiya at gawing hari si Schneider. Dahil dito, tumanggi siyang hayaan na manaig si Haro at iniutos niya sa kanyang assassin squad na patayin si Haro at ang mga kasama nito. Hindi niya alam na may nagmamasid na sa kanya. Papalapit ang mga assassin sa laboratorio, alam nilang tulog na ang lahat sa loob. Mahigit 20 elite na tauhan ang dala nila kaya kampante silang magtatagumpay. Agad nilang sinimulan ang operasyon at sinugod ang lab. Ngunit napansin nilang may bumabalot ditong barrier. Sinuri nila ang buong gusali at nalaman nilang ganap itong protektado. Sinubukan ng isa sa kanila na atakihin ito gamit ang espada, ngunit wala itong naging epekto. Biglang may lumitaw na pinto at nang lapitan iyon ng isa, bigla siyang hinayla papasok. Inutusan ng kapitan ng kanyang mga tauhan na sirain ang pinto, ngunit nilamon lamang ng barrier ang kanilang mga spell. Mas marami pang pinto ang biglang lumitaw, at isa-isang nawawala ang mga assassin. Doon nagpakita si Haro, at nang subukan siyang atakihin ng kapitan, agad itong nagyelo sa loob ng barrier ni Haro. Dinala ni Haro ang lahat ng assassin pabalik kay Schneider at tinanong kung bakit niya iniutos ang pagpatay. Itinanggi ni Schneider ang lahat, ngunit ipinakita ni Haro ang recording ng mismong utos niya sa mga assassin. Maghahanda na sana si Haro na parusahan siya muli nang biglang tinurukan ni Schneider ang sarili ng isang siring at nagbagong anyo bilang isang demonyo. Tinangay si Haro palabas ng mansyon at napaisip siya kung paano niya haharapin si Schneider. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Charlotte na nagsabing may pakiramdam siyang nasa tungkulin si Haro. Nagulat siya nang makitang nakikipaglaban ito sa isang halimaw at ipinaliwanag ni Haro na ang masamang sindikato ang nag-transform kay Schneider. Naawa si Charlotte kay Schneider kaya nakiusap siya kay Haro na iligtas ito at napilitan siyang pumayag. Iniiwasan ni Haro ang mga atake ni Schneider ngunit hirap siyang makipagsabayan sa lakas nito. Sinubukan niyang gumamit ng barrier sa pag-atake ngunit siya ang napuruhan. Muntik na siyang madurage, ngunit ginamit niya ang kanyang barrier upang makawala at selyuhan ang mga braso ni Schneider. Gayunpaman, pinunit ni Schneider ang sarili niyang mga braso at agad itong nag-regenerate. Hindi malaman ni Haro kung paano siya tatalunin, ngunit napansin ni Charlotte na lumiit ang katawan ni Schneider matapos mag-regenerate. Doon naisip ni Haro na maaari niyang ibalik sa normal si Schneider sa pamamagitan ng pagputol sa sobrang lamaking bahagi ng katawan nito. Gumamit si Haro ng bagong teknik at lumikha ng libo-libong espada sa kalangitan. Namangha si Charlotte sa bagong kakayahan niya at pinaulan ni Haro ng mga espada si Schneider, unti-unting hinihiwa ang sobrang lamaking katawan nito. Bumalik si Schneider sa kanyang orihinal na anyo at sinubukan ni Haro na ipagpatuloy ang usapan nila pero bigla na lang tumakbo palayo si Schneider. Maya-maya nagising si Haro at napaisip siya na kahit paano ay naging masaya rin ang pagiging party nila. Tinukso niya ang sarili niya dahil nag-enjoy siya pero naisip niyang malaking improvement iyon kumpara sa dati nilang buhay. Sang-ayon din siya roon habang inaalala ang mga taong nakilala nila. Kinabukasan, makikita sina Flay at Liza na nangangalap ng impormasyon sa kabisera. Nilapitan sila ng isang grupo ng mga kainahinalang lalaki na nag-alok ng tulong at inakay sila papunta sa isang eskinita, pero nauwi lang iyon sa pambubugbog ni na Flay at Liza sa mga lalaki para makuha ang impormasyong kailangan nila. Pagkatapos, makikita sila sa isa na namang meeting ni Charlotte kung saan mas marami silang nalaman tungkol sa agawan ng kapangyarihan para sa corona. Sa tingin ni Charlotte, papunta sa kapahamakan ang kabisera. May alinlangan si Liza, pero pinaalalahanan siya ni Johnny tungkol sa laban ni Haro noong nakaraang gabi. Inulit ni Charlotte ang mga highlight ng laban at namangha silang lahat sa bagong teknik ni Haro. Naniniwala si Charlotte na konektado si Schneider sa masamang syndicate, kaya idineklara niyang oras na para kumilos sila. Sinimulan niyang magplano ng pagpasok nila sa academy upang ilantad ang mga ito mula sa loob. Sumang-ayon ang lahat sa plano, pero makikita si Haro na palihim na pinagmamasdan sila at hindi siya makapaniwala sa mga pinaggagawa nila. Nagpasya siyang hayaan na lang silang mag-enjoy habang patuloy niya silang binabantayan at sinisigurong walang sisira sa tahimik niyang buhay.